Pasko noon, dumating ako sa bahay ng anak ko pero ang nadatnan ko, sobrang hiya at sama ng loob. Ang apo ko, si Gabriel, nanginginig sa labas. Parang ginawa ko ang lahat bilang haligi ng pamilya. Pero si Benito, itinuring niya si Gabriel na parang basura. Si Marisa, nanahimik lang. Ang ilaw ng tahanan nila, hinayaan ng anak niya na maging yelo. Pero hindi nila alam. May trump card ako, ang galit ng isang lolo na nakakita ng pang-aabuso. Kaya sinipa ko ang pinto, sisingilin ko ang dangal ni Gabriel. Makakamit namin ang justice. Gusto mo bang malaman ang 6 na salita na nagpatamlay sa kanila? Bago tayo magsimula, paki-like at share po. At huwag kalimutang mag-comment. Saan ka nanonood? Kwentuhan mo ako. Tinitigan ko ang mga salitang iyon habang naka-idle ang luma kong pickup sa driveway. Si Ben. Dati, nag-aalala rin si Felicidad sa apo namin noong nabubuhay pa siya. Ngayon, ako na lang. At itong kirot sa dibdib ko tuwing naiisip ko ang kasal ni Marisa kay Benito. 2:30 na ng hapon, oras na para umalis. Napaatras ako at lumabas sa kalsada. Nagsimulang umulan ng yelo at hail kanina pa. Malalaking patak na dumidikit sa lahat at nagpapabigat sa mga kalsada. Kumakalat sa radyo ang mga babala tungkol sa panahon habang kumakanan ako papuntang south. Classical rock station, parehong pinakikinggan namin ni Feli. Tugmang-tugma ang mabigat na kanta sa nararamdaman ko. Sa passenger seat ay may 2 gift bag. Ang isa may bagong baseball glove para kay Gab. Genuine leather na mas mahal pa sa inaasahan ko. Ang isa naman, may mga comics ng superheroes na binabasa niya simula noong 12 pa siya. Ngayong 18 na siya, malamang iniisip niya na masyado na siyang matanda para sa mga iyon, pero naaalala ko noong 18 ako. Kailanman ay hindi ka magiging masyadong matanda para sa mga bayani. Pamilya na lang ang natitira sa atin, madalas sabihin ni Feli noong nahuhuli niya akong nagrereklamo tungkol sa mga pagbisita sa holiday. Tama siya noon at tama pa rin siya ngayon, kahit boses niya lang ang nasa alaala ko. Pagkatapos niyang mawala 6 na buwan na ang nakalipas, bawat pagtitipon ay tila mahalaga at marupok. Nahihirapan ang wiper ng kotse sa yelo. Ang ibang mga kotse ay gumagapang lang sa kalsada. Parehong kamay ko ay nakahawak sa manibela. Walang silbi kung darating ako roon pero naaksidente naman. Sinubukan kong tawagan ang bahay ni Marisa. Gusto ko sana silang abisuhan na darating ako para hindi masyadong dramatic ang pagdating ko. 6 na beses nag-ring ang telepono bago napunta sa voicemail. Kakaiba. Karaniwan ay may tao sa bahay tuwing bisperas ng Pasko. Isang gasolinahan ang lumitaw sa gitna ng yelo. Maliwanag na ilaw na tumatagos sa kulay abong hapon. Huminto ako, nagpagas, at pumasok para kumuha ng kape at isang bag ng peppermints na gusto ni Gab. Ang kahera, isang bata na may pagod na mata, ay umiling dahil sa panahon. Lalong lumalala ang kalsada kada oras, sabi niya habang ini-scan ang mga binili ko. Malayo ba ang biyahe niyo, Tatang? Oo, para sa hapunan ng pamilya. Ingat po kayo, 3 aksidente na ang nakita ko ngayon. Bumalik ako sa truck at tiningnan ko ulit ang oras. 3:00 ng hapon. Karaniwan 45 minuto lang ang biyahe, pero ngayon, aabot ito ng 1 oras. Inisip ko si Gab, marahil tumutulong sa nanay niya sa kusina o nanonood ng basketball kasama si Ben. Ang laki na ng binata simula noong tag-araw, noong nangisda kami sa lawa. Nahuli niya ang unang isda niya noong araw na yon. Ngumingiti na parang nanalo sa loto. Doon ko napansin ang pasa sa braso niya. Nung tinanong ko siya tungkol doon, tumahimik siya. Sinabi niyang, nadulas sa bike, pero kakaiba ang marka. Masyadong eksakto, parang marka ng daliri. Dapat mas nagpumilit ako, dapat mas marami akong tinanong. Sana alam ni Feli ang gagawin. Tuloy-tuloy pa rin ang yelo habang lumabas ako sa exit papunta sa subdivision ni Marisa. Isang subdivision na punong-puno ng malalaking bahay, bawat isa ay may dekorasyon na Pasko. Ang mga ilaw ng Pasko ay nagsisimula ng kumikislap sa kurtina ng yelo. Lumusot ako sa Maple Grove Subdivision, dahan-dahang nagmamaneho sa tabi ng mga bahay, kung saan malamang nagtitipon ang mga pamilya sa paligid ng mga mesa, nagkukwento at nagpapasa ng pagkain. Mainit na ilaw ang nagmumula sa mga bintana
na lumilikha ng gintong mga rektangulo sa mga lawn na natatakpan ng yelo. Ito sana ay isang magandang araw, isang araw ng paggaling. Iyon ang gusto ni Feli. Lumitaw ang kalye ni Marisa sa unahan at nakita ko ang bahay niya sa dulo ng block. Ang asul na dalawang palapag na may puting shutter, ang pick-up ni Ben sa driveway sa tabi ng sasakyan ni Marisa. Umuusok ang chimenea at ang mga dekorasyon ng Pasko ay nasa front porch. Mukhang normal ang lahat, tila payapa. Binagalan ko ang truck habang lumalapit, nai-imagine ko na ang gulat sa mukha nila kapag kumatok ako sa pinto. Baka tumakbo si Gab para yakapin ako tulad ng dati noong mas maliit pa siya. Baka ang Paskong ito ang simula ng paggaling ng aming pamilya tulad ng laging pinapangarap ni Feli. Pumasok ako sa driveway sa likod ng truck ni Ben. Sa pamamagitan ng yelo, nakita ko ang mga ilaw ng Pasko na kumikislap sa paligid ng pinto at naririnig ko ang mahinang musika mula sa loob ng bahay. Parang isang painting na nabuhay. Tapos nakita ko siya. Si Gab ay nakaupo sa mga hakbang sa harapan, nakayuko at nakayakap ang mga braso sa tuhod niya. Walang coat, walang hat, manipis lang na long-sleeved shirt at maong na may yelo na. Nanginginig ang balikat niya, hindi lang dahil sa lamig, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay. Diyos ko po, bulong ko, binuksan ang pinto ng truck. Ang hangin ay humampas sa akin na parang sampal. Sa loob ng ilang segundo na inabot sa akin para makarating sa kanya, nakita ko na ang labi niya ay nagiging asul at ang kamay niya ay mahigpit na nakadiin sa katawan niya, sinusubukang panatilihin ang init. Gabriel, sigaw ko, tumatakbo sa madulas na driveway. Anong ginagawa mo rito sa labas? Tumingala siya at ang kaginhawaan sa mata niya ay halos sirain ang puso ko. Maputla ang mukha niya, halos kulay abo, may pulang patches sa pisngi kung saan kinagat ng lamig. Lalolo, lumabas ang boses niya bilang mahinang bulong. Ako, hindi ako pa pinapayagan. Hinubad ko na ang makapal kong winter coat, ibinalot ito sa balikat niya bago pa niya matapos ang pangungusap. Yelo ang lamig ng bata, nanginginig ang buong katawan na parang dahon sa bagyo. Anong ibig mong sabihin na hindi pinapayagan? Tinulungan ko siyang tumayo, inaalalayan siya nang muntik nang bumigay ang mga binti niya. Gaano ka nakatagal nakaupo rito? Hindi po ako pinapayagan. Mas hinigpitan niya ang coat ko at nararamdaman ko ang panginginig niya sa makapal na tela. Hindi ako pinapayagang pumasok sa bahay. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Sa likod namin, sa pamamagitan ng maliwanag na bintana, naririnig ko ang tawanan at tunog ng telebisyon. Ang mainit na liwanag ng selebrasyon ng pamilya habang ang apo ko ay nakaupo at giniginaw sa harap ng mga hakbang. Anong ibig mong sabihin? Hindi pinapayagan? Masyadong matalas ang boses ko kaysa sa inilaan ko, pero ang galit ay bumubuo sa dibdib ko na parang apoy. Ito ang bahay mo. Umatras si Gab sa tono ko at agad ko itong pinababa. Ang huling bagay na kailangan niya ay isa pang matanda na sisigaw sa kanya. Please, huwag mo na pong palalain, bulong niya, nerbyosong tumingin sa pinto sa harapan. Lolo, kapag narinig ka ni Ben, tiningnan ko ang bahay. Talagang tiningnan ko. Ang mga dekorasyon, ang mainit na ilaw, ang mga tunog ng selebrasyon. Pagkatapos ay tiningnan ko ang apo ko, asul ang labi at nanginginig. Gaano katagal, Gabriel? Pinanatili kong malambing pero matatag ang boses ko. Gaano ka nakatagal narito sa labas? Hindi siya makatingin sa akin. Mula pa po kaninang umaga. Kaninang umaga? Tiningnan ko ang relo ko. 3:15 na. Anak, nasa freezing point na ang lamig dito sa labas. Maaari kang magka-frostbite. Tumigil ako bago ko pa siya mas lalo pang natakot. Sinubukan kong pihitin ang doorknob sa harapan. Nakalak. Siyempre, nakalak. Inilabas nila siya sa sarili niyang bahay ngayong Pasko at hinayaan siyang manlamig habang nagtatamasa sila ng holiday dinner. Kailangan nating painitin ka, sabi ko. Iginagabay siya patungo sa truck ko. Halika, ipasok kita sa cab kung saan may init. Pero kahit gumalaw ako para protektahan siya, nagtatrabaho na ang isip ko, inisa-isa ang mga detalye. Ang paraan ng pag-atras niya nang itaas ko ang boses ko.
Ang mga pasa na napansin ko noong nangisda kami. Ang maingat na paraan ng pagkilos niya, na parang isang taong natutong maging maliit at hindi nakikita. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay isang pattern. Gabriel, sabi ko habang tinutulungan ko siyang umupo sa passenger seat at sinagad ang init. Kailangan mo akong sabihan kung ano eksaktong nangyari ngayon. Sinagad ko ang heater at ibinalot ang isa pang kumot mula sa emergency kit ko sa balikat ni Gab. Sobrang manhid ng mga kamay niya, kaya hindi siya makahawak ng maayos. Kaya hinawakan ko ang mga ito sa pagitan ng mga kamay ko. Sinusubukang ibalik ang init sa mga daliri niya. Makipag-usap ka sa akin, anak. Sabi ko, pinapanatili kong matatag ang boses ko sa kabila ng galit na bumubuo sa dibdib ko. Anong nangyari kaninang umaga? Tinitigan niya ang kanyang mga kamay. Nanginginig pa rin. Tumutulong po ako kay mama sa lechon. Sabi niya, titingnan ko raw habang naliligo siya. Maliit ang boses niya, may hiya. Nakalimutan ko pong patayin ang timer ng oven nang inilabas ko para bastian. Medyo nasunog po ng kaunti sa ibabaw. Hindi naman nasira, naging mas maitim lang kaysa sa karaniwan. Sa wakas ay tumingin siya sa akin at nakita ko ang takot sa mata niya. Pumasok po si Ben at nakita niya at nagalit siya. Naramdaman kong naghigpit ang panga ko. Nagalit ng paano? Nagsimula siyang sumigaw na sinira ko raw ang buong holiday. Sabi niya, iisipin daw ng mga bisita na hindi marunong magluto si mama. Nakahihiyan daw ako sa pamilya. Mas hinigpitan ni Gab ang kumot. Tapos sinabi niya na kailangan ko raw pag-isipan ang mga aksyon ko at hindi ako pwedeng bumalik sa loob hanggat hindi ako natututo ng responsibilidad. At ang nanay mo? Masyadong matigas lumabas ang tanong. Umiwas ng tingin si Gab. Sinubukan po niyang magsalita sa simula, pero sinabihan siya ni Ben na huwag makialam. Sabi niya, sa pagitan lang daw nilang dalawa ang bagay na ito. Lumunok siya. Wala na po siyang sinabi pagkatapos noon. Tiningnan ko ulit ang relo ko. 3:20. Gabriel, anong oras ito nangyari? Mga 11 po kaninang umaga. 4:30 oras. 4:30 oras sa lamig na maaaring makamatay dahil lang sa isang bahagyang sunog na lechon na malamang ay masarap pa rin. Kinailangan kong huminga ng malalim ng maraming beses bago ako makapagsalita ng hindi sumisigaw. Nangyari na ba ito dati? Ang tanong ay nag-iwan ng tensyon sa pagitan namin. Nakita ko siyang nakikipagbuno kung sasabihin ba niya sa akin ang totoo. Minsan po, bulong niya. Kapag nagkakamali po ako. Noong nakaraang buwan, pinatayo niya ako sa garahe buong gabi dahil nakalimutan kong maglabas ng basura. At minsan, ikinulong niya ako sa basement sa loob ng 2 araw dahil hindi ko sinasadyang mabasag ang isa sa mga beer bottle niya. Ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ko. Tiningnan ko ang apo ko, ang matalino, mabait na batang ito na hindi kailanman nanakit ng sinuman sa buhay niya. At nakita ko ang maingat na paraan ng paghawak niya sa sarili, na parang isang taong natuto na ang pagkuha ng masyadong maraming espasyo ay maaaring mapanganib. Alam ng nanay mo ang tungkol dito? Sabi niya, sinusubukan lang daw ni Ben na turuan ako ng disiplina na kailangan ko raw maging mas responsable. Nabasag ang boses niya. Baka tama po siya, baka ako nga lang. Huwag. Humarap ako sa kanya ng buo. Huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo para rito. Ang ginagawa ng lalaking iyon sa iyo ay hindi disiplina. Pang-aabuso iyan. At matatapos iyan ngayon. Nanlaki ang mata ni Gab dahil sa takot. Huwag po, Lolo. Please. Kapag nag-iskandalo po kayo, ibabalik niya lang po sa akin mamaya. Palagi po niyang ginagawa. Nakita ko ang bahay sa windshield. Maliwanag pa rin at kaakit-akit. Puno pa rin ng tawanan at holiday music. Sa loob, ang anak ko ay naghahain ng hapunan sa mga bisita habang ang stepson ng asawa niya ay nakaupo at giniginaw sa truck. Pakinggan mo ako, sabi ko, hinawakan ko ulit ang mga kamay niya. 18 taong gulang ka na, hindi mo na kailangang mamuhay ng ganito at hindi ko hahayaan. Pero saan po ako pupunta? Wala po akong pera. Hindi ko po kaya ang college ng walang
Uuwi ka sa akin ngayong gabi. Ang desisyon ay nagkristal habang nagsasalita ako. Aalamin natin ang iba pa mamaya. Nakita ko ang pag-asa at takot na naglalaban sa ekspresyon niya. Pag-asa dahil baka sa wakas, may isang taong tatayo para sa kanya. Takot dahil natuto siyang huwag magtiwala na ang mga bagay ay maaaring gumanda. Hindi po niya ako papayagan umalis, sabi ni Gab ng mahina. Tatawagan po niya ang pulis, sasabihin niyang may ninakaw ako o nakinikidnap niyo ako. Tiningnan ko ulit ang bahay, ang mainit na ilaw at mga dekorasyon ng Pasko, at naramdaman ko ang isang malamig at matigas na bagay na umupo sa dibdib ko. Si Feli ay laging ang diplomatikong tao, ang nagpapakinis sa mga hidwaan ng pamilya. Pero wala na si Feli rito, at ang diplomasya ay hindi nagprotekta sa apo ko mula sa 4 na oras sa halos nagyayelong panahon. Hayaan mong ako ang mag-alala tungkol kay Ben, sabi ko. Binuksan ang pinto ng truck. Sa ngayon, kukunin natin ang mga gamit mo. Lumabas ako sa yelo, umaalingaw-ngaw ang kalabog ng boots ko. Sa likod ko, narinig kong sumunod si Gab, balot pa rin sa coat ko. Nakalak pa rin ang pinto sa harapan, pero wala akong balak kumatok. Niyakap ko si Gab ng mas mahigpit, pero ang mga kamay ko ay hindi na lang nanginginig dahil sa lamig. Nanginginig sila dahil sa galit na dahan-dahang nagbubuo. Pagkatapos ay tumatama na parang tren kapag nakita mo na ang buong larawan. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito kalala? Tanong ko. Mas maingat na pinag-aaralan ng mukha niya. Ngayon na talagang tinitingnan ko, nakita ko ang mahihinang pasa sa panga niya, bahagyang nakatago sa anino at sa namumula at giniginaw na balat. Sinubukan ko pong magpahiwatig, bulong niya, hinigpitan ng coat ko. Pero lagi po kayong nakikipag-usap kay Mama. At siya, ang alaala ay tumama sa akin na parang sampal. Noong nakaraang buwan nang tumawag si Gab habang nag-aayos ako ng hapunan, maliit at hindi sigurado ang boses niya. Lolo, sabi po ni Ben, hindi na po ako pwedeng kumain ng hapunan kasama nila. Kailangan ko raw pong pinatawanan ko lang iyon. Inakala kong teenage drama iyon. Tinawagan ko si Marie sa kinabukasan at ipinawalang bahala niya iyon. Daddy, nag-o-overreact ka lang. Normal na disiplina lang iyan ng pamilya. Nag-e-exaggerate lang si Gab. Alam mo naman ang mga teenager. Isa pang alaala ang lumitaw. Tawag noong tag-araw. Si Gab, mukhang pagod. Mama, sinigawan na naman ako ni Ben dahil nag-iwan ako ng pinggan sa lababo. Pinaghugas niya ako ng lahat ng pinggan sa bahay ng 2 beses. Nang tanungin ko si Marisa tungkol dito, napabuntong hininga siya. Nagdadrama lang siya. Sinusubukan lang ni Ben na turuan siya ng responsibilidad. Gaano ka nakatagal ginagamot ng ganito? Tanong ko kahit na ang isang bahagi ko ay alam na ang sagot ay sisira sa akin. Simula po nang ikasal si Mama sa kanya, 3 taon na ang nakalipas. Halos hindi naririnig ang boses ni Gab. Nagsimula po sa maliliit, pinapagawa sa akin ulit ang mga chores kapag hindi perpekto. Tapos, lalong lumala. Naalala ko ang pangingisda noong nakaraang tag-araw kung paano tila ayaw umuwi ni Gab, laging nagtatanong kung maaari pa kaming manatili ng isa pang araw. Nang pinilit ko siya tungkol doon, nagkibit balikat lang siya at sinabing gusto niya lang sa lawa. Pero ngayon, nakikita ko ito ng iba. Ang paraan ng pagiging tahimik niya nang binanggit ko ang paghatid sa kanya pabalik. Ang anino na tumawid sa mukha niya nang nag-usap kami tungkol sa simula ng klase. Ang insidente sa basement, sabi ko, nag-click ang mga piraso. Nabasa ko na natulog ka sa garahe. Ilang beses? Mas marami po sa gusto kong bilangin. Tinitingnan niya na ngayon ang mga kamay niya at nakikita ko ang kahihiyan na dala niya. Noong nakaraang taglamig, ikinulong niya ako sa labas dahil nakalimutan kong mag-alis ng yelo sa driveway. Natulog ako sa truck niyo noong bumisita kayo noong bisperas ng Pasko. Ang truck ko. Natulog siya sa truck ko noong bisperas ng Pasko habang ako ay nasa loob, nagtatamasa ng champagne at iniisip kung gaano kami kasaya bilang pamilya. Ang pagkakasala ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Tiningnan ko ang bahay kung saan ang mainit na ilaw ay nagmumula sa bawat bintana at naririnig ko ang mahinang tunog ng tawanan.
Isang perpektong suburban holiday scene habang ang apo ko ay muntik nang mamatay sa lamig sa harap ng mga hakbang. Alam ng nanay mo ang lahat ng ito. Tumango si Gab. Sabi niya sinusubukan lang daw ni Ben na gawin akong mas mabuting tao, na kailangan ko raw tumigil sa pagiging masyadong sensitibo at matuto akong sumunod sa mga patakaran. Ang galit ay bumubuo na ngayon, mainit at nakatuon. Naramdaman ko ito sa dibdib ko. Madalas akong babalaan ni Feli tungkol sa galit ko. Sabi niya magbilang daw ako ng deno bago kumilos kapag nagkakaganyan ako. Pero wala na si Feli rito at ang pagbibilang ay hindi makakatulong sa apo ko. Tumayo ako, balot pa rin si Gab sa coat ko. Halika, papasok tayo. Lolo, huwag po. Please. Kapag nag-iskandalo po kayo, siya lang ano? Humarap ako sa kanya ng buo. Papayagan kang matulog sa labas sa lamig? Bugbugin ka, gutumin ka? Narinig kong tumitigas ang boses ko. Anak, hindi nalalala pa sa nangyayari na. Tumingin si Gab sa pinto sa harapan na may takot sa mata. Hindi niyo po naiintindihan kung paano siya magalit kapag hinahamon siya. Pero naglalakad na ako patungo sa bahay. Ayaw sumunod ang apo ko sa likod ko. Mukhang matibay at mahal ang pinto sa harapan. Ang pagmamalaki ni Ben ay makikita sa bawat detalye ng perpekto niyang suburban fortress. Hindi na ako nag-abala pang kumatok. Tumama ang boot ko sa pinto, sa tabi ng lock, sa lahat ng lakas na kaya kong ibigay. 68 taong gulang na ako, pero ang mga dekada ng pagtatrabaho sa pabrika ay nag-iwan sa akin ng mas maraming lakas kaysa sa karamihan ng mga lalaking kalahati lang ng edad ko. Bumiyak ang kahoy at bumukas ang pinto. Pumasok ako sa entryway. Si Gab ay malapit sa likod ko at tiningnan ko ang eksena na nagpatigil sa akin. Ang mesa ng kainan ay nakaayos na parang kinuha sa isang magazine. Putong tela, kumikislap ang mga kandila, crystal glasses na sumasalamin sa ilaw. Si Benito ay nakaupo sa ulo ng mesa, may hawak na kutsilyo sa paghiwa. Si Marisa ay nasa tabi niya, may suot na berdeng damit na hindi ko pa nakita dati. Ang buhok niya ay perpektong nakaayos. Isang mas batang babae, mga 10 taong gulang, ay nakaupo sa tapat nila. May hawak na tinidor na may mashed potatoes na kalahati lang ang nararating sa bibig niya. Lahat sila ay nakatigil sa kalagitnaan ng pagkilos na parang may nag-pause sa perpekto nilang holiday moment. Ang pagkakaiba ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Narito sila, mainit at komportable, nagtatamasa ng kanilang handaan habang si Gab ay nanginginig sa labas sa loob ng mahigit 4 na oras. Ang lechon ay mukhang gintong-ginto at maganda. Lahat ay malinis, payapa, eksakto kung ano ang dapat maging Pasko ng pamilya. Lahat maliban sa katotohanan na inilabas nila ang isang bata para manlamig. Tuluyan na ba kayong nababaliw? Umalong ang boses ko sa silid at nahulog ng maliit na babae ang tinidor niya. Namutla ang mukha ni Marisa at tumama ang kutsara sa kamay niya sa mesa. Daddy? Lumabas ang boses ni Marisa bilang isang squeak. Anong ginagawa mo rito? Paano ka? Habang nakaupo kayo rito at naghahanda na parang mga hari at reyna, ang batang iyan ay giniginaw sa labas. Itinuro ko si Gab na balot pa rin sa coat ko at nanginginig sa kabila ng mainit na hangin. 4 na oras, Marisa. 4 na oras sa lamig na maaaring ikamatay niya. Dahan-dahang ibinaba ni Benito ang kutsilyo niya at tumayo mula sa upuan niya. Mas malaki siya kaysa sa naalala ko. Mas mabigat siya sa akin, pero marami akong laban noong mas bata ako. Hindi laging mahalaga ang sukat kapag galit na galit ka. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumasok sa bahay ko? Kontrolado ang boses niya, pero mapanganib, ang tono ng isang taong hindi sanay na hinahamon. Pribadong ari-arian ito at nagtatrespassing ka. Nakita ko siyang tinitingnan ako. Kinakalkula kung kaya niya akong takutin para umatras. Pribadong ari-arian? Humarap ako sa kanya. Ang ibig mong sabihin, ang ari-arian kung saan mo ikinulong ang apo ko sa labas para manlamig habang kumakain kayo ng hapunan. Nagsimulang umiyak ang mas batang anak na babae
nalilito at natatakot sa sigawan. Inabot ni Marisa ang kamay para aliwin siya, pero hindi niya inalis ang mata niya sa mukha ko. Nakita ko ang hidwaan doon, napunit sa pagitan ng pagprotekta sa tatay niya at pagtatanggol sa asawa niya. Ito ay isang pribadong bagay ng pamilya, sabi ni Ben, tumataas ang boses. At wala kang karapatan. Walang karapatan, naramdaman ko ang init na tumataas sa mukha ko. Apo ko iyan na muntik mo nang patayin sa pribadong bagay ng pamilya mo. Sa likod ko, mas lalo pang dumikit si Gab at naramdaman ko ang panginginig niya. Hindi na lang dahil sa lamig ngayon, kundi dahil sa takot sa mangyayari. Ito marahil ang unang pagkakataon na may isang taong tumayo kay Ben sa sarili niyang bahay at alam naming lahat na magiging pangit ang sitwasyon. Ang holiday music ay tumutugtog pa rin ng mahina sa likuran. Itinuro ko si Gab. Tingnan mo siya, Ben. Talaga? Tingnan mo ang ginawa mo. Ikinrus ni Ben ang mga braso niya at itinaas ang baba niya. Sinira ng batang iyan ang holiday namin. Kailangan niyang matuto ng leksyon tungkol sa responsibilidad at mga kahihinatnan. Isang leksyon? Halos hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Muntik mo nang patayin sa lamig ang isang bata dahil sa isang bahagyang sunog na lechon. 18 na siya, hindi na bata. At ito ang bahay ko na may mga patakaran ko. Ang boses ni Ben ay naging mayabang. Sinusubukan ko siyang turuan ng disiplina, isang bagay na halatang nabigo ang nanay niya na gawin sa unang 17 taon niya. Umatras si Marisa, pero walang sinabi. Nakaupo lang doon sa berdeng damit niya. Disiplina. Lumapit ako sa mesa, sapat na malapit para makita ang grease sa plato ni Ben, ang wine stain sa labi niya. Iyan ay tinatawag na child abuse at mapalad ka na hindi ko tatawagan ng pulis ngayon. Child abuse? Tumawa si Ben, isang malamig na tunog na nagpakilabot sa akin. Nakalimutan niyang patayin ang timer at sinira ang PHP 2500 na lechon. Pinadalhan ko siya sa labas para pag-isipan ang mga aksyon niya. Hindi iyan pang-aabuso, iyan ay pagiging magulang. Sa loob ng 4 na oras sa halos nagyayelong panahon, nagdadrama lang siya tulad ng dati. Iwinagayway ni Ben ang kamay niya. Tingnan mo siya, ayos lang siya. Ang kaunting lamig ay hindi nakakasakit ng sinuman. Tiningnan ko si Gab, balot pa rin sa coat ko, asul ang labi at nanginginig ang buong katawan. Ayos lang. Inakala ng lalaking ito na ayos lang ang hypothermia. Daddy, please. Sa wakas ay nagsalita si Marisa, nanginginig ang boses niya. Huwag mong sirain ang holiday namin. Maaari nating pag-usapan ito mamaya bilang pamilya. Sirain ang holiday ninyo. Humarap ako sa anak ko. Ang anak mo ay nakaupo sa labas at giniginaw habang kumakain ka ng hapunan at nag-aalala ka tungkol sa pagsira ko sa holiday ninyo. Tiningnan niya ang plato niya, hindi makatingin sa mga mata ko. Si Ben, sinubukan lang niyang turuan si Gab ng responsibilidad. Minsan kailangan ng mga lalaki ng matatag na gabay. Matatag na gabay? Nabasag ang boses ko dahil sa hindi paniniwala. Marisa, noong 18 ka at nabangga mo ang truck ko, ikinulong ba kita sa labas sa gitna ng blizzard? Noong bumagsak ka sa math test mo, pinatulog ba kita sa garahe? Iba iyon. Bulong niya. Paano? Paano ito iba? Sumingit si Ben sa pagitan namin, pula ang mukha sa galit. Dahil ito ang bahay ko, at si Gabriel ay hindi ko biological son, may karapatan akong disiplinahin siya tulad ng nakikita kong tama. Ayan na. Ang katotohanan ay lumabas na sa wakas. Hindi niya kadugo si Gab, kaya hindi mahalaga si Gab. Ang bata ay wala ng iba pa kundi isang abala na kailangang kontrolin at parusahan. May turn 2 segundo ka para mag-sorry sa apo ko, sabi ko. Nakamamatay ang tahimik na boses ko. Turn 2 segundo para magpakita ng kaunting batayan ng human decency. Mas malamig pa ang tawa ni Ben ngayong oras na ito. Wala akong utang na anuman sa batang iyan. Kung hindi niya gusto ang mga patakaran ko, maaari siyang humanap ng ibang lugar na titirhan. Ang maliit na babae ay mas umiiyak na ngayon at si Marisa ay nagpapakita ng mga tunog ng pag-aliw. Ibang lugar na titirhan. Mas lumapit pa ako, sapat na malapit para maamoy ang alak sa hininga ni Ben. Tama ka dyan. Pupunta siya sa ibang lugar para tumira. Inabot ko ang bulsa ng jacket ko
at kinuha ang cellphone ko. Ang paggalaw ay sadyang sapat na mabagal para maintindihan ng lahat sa silid kung ano eksakto ang iniisip ko. Nagbago ang mukha ni Ben nang makita niya ang telepono. Alinman sa magsorry ka sa apo ko ngayon din, sabi ko. Nakamamatay ang kalmado kong boses o tatawagan ko ang Child Protective Services at ire-report ang pang-aabusong ito. Hindi ka maglalakas loob. Lumapit si Ben, sinusubukang gamitin ang laki niya para takutin ako. Pero nakaharap na ako sa mas malalaking lalaki kaysa sa kanya noong araw ko at hindi ako aatras mula sa sino mang nanakit sa pamilya ko. Subukan mo ako. Nagsimula akong magdial ng unang numero. Marami akong sasabihin sa kanila tungkol sa pag-iwan ng isang 80 na taong gulang sa labas sa lamig sa loob ng 4 na oras. Sa likod ko, hinawakan ni Gab ang braso ko. Naramdaman ko ang panginginig niya pero hindi na mula sa lamig. Ito ay takot na ibang uri. Daddy, please. Sa wakas ay gumalaw si Marisa, sumingit sa pagitan namin. Huwag mong sirain ang pamilya namin dahil dito. Hindi ako ang sumisira ng anuman. Nanatili akong nakatingin kay Ben. Siya ang gumawa niya noong nagdesisyon siyang abusuhin ang apo ko. Pang-aabuso? Ang tawa ni Ben ay malupit at mapait. Tinuturuan ko siya ng responsibilidad, isang bagay na hindi pinansin ng mahinang nanay niya na gawin. Umatras si Marisa na parang sinampal siya. Pero hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Nakaupo lang doon at tinatanggap iyon tulad ng madalas niyang gawin. Umalis ka sa bahay ko, matandang lalaki. Tumuloy si Ben. Wala kang autoridad dito. Responsibilidad ko na si Gabriel ngayon. Responsibilidad mo? Tiningnan ko ang perpektong dining room, ang mga crystal glasses, ang magandang porselana, ang sentro ng Pasko. Pagkatapos ay bumalik ako sa pasang mukha ng apo ko. Ganito ba ang paghawak mo sa responsibilidad? Pagkukulong sa mga bata sa labas para manlamig? Hindi siya bata. 18 na siya, sabi ni Ben. At sa bahay ko, ang mga matatanda na hindi makasunod sa simpleng instruksyon ay humaharap sa adult consequences. Adult consequences dahil nakalimutang patayin ang timer? Adult consequences dahil sa pagiging walang ingat at mapanira, dahil sa pagsira sa holiday namin, at sa pagpapahiya sa pamilya sa harap ng mga bisita. Sumenyas si Ben sa mga bakanting upuan kung saan halatang nakaupo ang ibang miyembro ng pamilya bago ako dumating. Lahat ay kinailangang umalis dahil sa eksenang ginawa niya. Tiningnan ko ang mga bakanting upuan na iyon at naramdaman ko ang isa pang piraso ng puzzle na nag-click. May mga bisita sila. May mga taong narito. Kumakain ng hapunan at nakikipagsosyal habang si Gab ay nakaupo sa labas at giniginaw. At wala sa kanila ang nagtanong. Wala sa kanila ang nagsabi ng isang salita. Lolo, umalis na lang po tayo, bulong ni Gab sa likod ko. Please, ayoko na pong magdulot ng anumang problema. Ang pagkatalo sa boses niya ay may sinira sa loob ko. Ang batang ito, ang matalino, mabait na binata na ito, ay lubusang napabagsak kaya inakala niya na siya ang problema. Hindi ka nagdudulot ng problema, anak, sabi ko ng malakas para marinig ng lahat. Kailanman ay hindi. Humarap ako ulit kay Ben. Ang desisyon ko ay nagkikristal na parang yelo sa mga ugat ko. May 30 segundo ka para magsorry sa apo ko para sa ginawa mo ngayon. Hindi ako magsusorry para sa anuman. Ikinrus ni Ben ang mga braso niya, itinaas ang baba niya. At tiyak na hindi ako tatanggap ng utos mula sa isang mapait na matandang lalaki na hindi makatanggap na kailangan ng disiplina ng kanyang mahal na apo. Kung gayon, tapos na tayo rito. Ibinaba ko ang telepono at ibinalik sa bulsa ko. Gabriel, kunin mo na ang mga gamit mo. Uuwi ka sa akin! Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Maging ang maliit na babae ay tumigil sa pag-iyak sandali. Hindi mo lang siya pwedeng kunin. Sabi ni Marisa, halos pabulong ang boses niya. Panoorin mo ako. Inilagay ko ang kamay ko ng matatag sa balikat ni Gab. Iginagabay siya palayo sa mesa ng kainan at patungo sa hagdan. I-pack mo ang kailangan mo. Aalis na tayo. Daddy, hindi mo ito pwedeng gawin. Sinundan kami ni Marisa. Tumataas ang boses niya dahil sa takot.
Hindi mo lang pwedeng pumasok sa bahay namin at kunin ang anak ko. Kaya ko at ginagawa ko. Nagpatuloy ako sa paglalakad, nananatili sa pagitan ni Gab at ng iba pa sa pamilya. Maliban na lang kung mas gusto mong tawagan ko ang awtoridad at hayaan silang ayusin ito. Si Gab ang nanguna sa makitid na hagdanan patungo sa ikalawang palapag. Narinig ko si Ben sa likod namin, ang mabibigat na yabag niya sa hardwood. Kidnapping ito, sigaw ni Ben. Ipapaaresto kita dahil sa kidnapping. Good luck sa pagpapaliwanag sa pulis kung bakit nakaupo ang apo ko sa labas sa lamig sa loob ng 4 na oras. Nakarating ako sa tuktok ng hagdan at sinundan si Gab sa isang maikling pasilyo patungo sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Ang silid ay halos hindi sapat para sa isang twin bed at isang maliit na dresser. Walang heat vent na nakikita ko at ang nag-iisang bintana ay nakaharap sa hilaga. Mukha itong storage room kaysa sa kwarto at halatang ito ang pinakamasamang silid sa bahay. Dito ka natutulog? Tanong ko. Tumango si Gab, kinukuha na ang mga damit mula sa dresser at isinisiksik sa isang duffel bag. Sabi po ni Ben, ang kwarto sa basement ay para sa mga bisita at ang isa pang kwarto sa itaas ay para sa kapatid ko. Napansin kong hindi niya tinawag na aming kapatid, kundi kapatid ko lang. Kahit sa sarili niyang bahay, isa siyang outsider. Kunin mo ang lahat ng mahalaga sa iyo, sabi ko. Hindi na tayo babalik para sa anuman. Gabriel, pag-isipan mo ang ginagawa mo. Lumitaw si Marisa sa pintuan, may mga luha sa mukha niya. Ito ang bahay mo, ang pamilya mo. Pamilya? Bulong ni Gab. Inilagay ang isang Dayton University sweatshirt sa bag niya. Ang totoong pamilya ay hindi nagkukulong sa isa't isa sa labas para manlamig. Sinusubukan lang ni Ben na turuan ka ng responsibilidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng hypothermia. Tumingin si Gab sa nanay niya at nakita ko ang 3 taon ng sakit at pagkadismaya sa mata niya. Mama, pinatulog niya ako sa garahe noong nakaraang linggo dahil nag-iwan ako ng baso sa lababo. Isang baso, hindi iyan normal. Kumunot ang mukha ni Marisa. Siya lang, may mataas siyang pamantayan. Gusto niyang maging mas mabuti ka. Gusto niya akong umalis, sabi ni Gab nang mahina, isinara ang bag niya. At alam mo yan. Bumaba kami. Naghihintay si Ben sa ibaba na parang bouncer. Umalis ka sa bahay ko, bata, at huwag ka nang bumalik kailanman. Ayos lang sa akin, sabi ni Gab. Nakaawang pa rin ang pinto sa harapan mula nang sinipa ko iyon. Ang malamig na hangin ay pumasok sa bahay. Nakikita ko ang truck ko sa driveway. Tumatakbo pa rin ang makina. Gabriel, sigaw ni Marisa nang makarating kami sa pinto. Please, huwag mong gawin ito. Mahal kita. Tumigil siya, lumingon para tingnan ang nanay niya sa huling pagkakataon. Kung mahal mo ako, Mama, hindi mo sana hinayaan na mangyari ito. Naglakad kami patungo sa truck ko sa katahimikan. Ibinato ko ang bag niya sa bed at tinulungan siyang umupo sa passenger seat. Pagkatapos ay lumakad ako sa driver's side. Sa pamamagitan ng bintana sa harapan ng bahay, nakita ko ang pamilya na nakatayo pa rin sa entryway. Si Marisa, umiiyak. Si Ben, namumula sa galit. Handa ka na? Tanong ko, isinalin ang truck sa reverse. Handa na ako sa loob ng 3 taon, sabi ni Gab. Hinigpitan ang coat ko sa balikat niya. Umatras ako mula sa driveway at papunta sa kalye. Ang radyo ay tumutugtog pa rin ng classic rock. Ang heater ay gumagana ng perpekto. At sa unang pagkakataon simula nang dumating ako, si Gab ay mukhang nakakahinga na. Salamat po, Lolo, sabi niya nang mahina habang lumiko kami sa pangunahing kalsada patungo sa highway. Hindi ako makapaniwala na pumunta kayo para sa akin. Dapat mas maaga akong dumating, sabi ko. Totoo sa bawat salita. Dapat nakita ko na ang nangyayari. Sinubukan ko pong sabihin, pero hindi ko alam kung paano. Nagmaneho kami sa komportableng katahimikan sa loob ng ilang minuto. Ang pamilyar na bigat ng responsibilidad ng pamilya ay umupo sa balikat ko na parang paboritong quilt ni Feli. Ang batang ito ay nangangailangan ng proteksyon. Nangangailangan ng isang ligtas na lugar para gumaling at lumaki.
Sabihin mo sa akin ang tungkol sa college, sabi ko habang nag-merge kami sa North. Anong pinag-aaralan mo? Engineering po. Lumalakas ang boses niya kapag nag-uusap tungkol sa paaralan. Mechanical engineering po, tulad ng ginawa niyo dati sa pabrika. Like grandfather, like grandson. Ngumiti ako, iniisip si Feli at kung gaano siya sana ipinagmamalaki. Aalamin natin ang tuition, huwag kang mag-alala tungkol doon. Lolo, ayoko pong maging pabigat. Anak, hindi ka pabigat. Pamilya ka, at ang pamilya ay nag-aalaga sa isa't isa. Ang driveway ko ay mukhang mas maliit kaysa sa karaniwan, pero ang bahay mismo ay tila nagliliwanag sa pagtanggap habang papalapit kami. Iniwan ko ang ilaw sa porch dahil sa ugali, at ngayon, nagpapasalamat ako para sa maliit na beacon na tumatago sa dilim ng taglamig. Home sweet home, sabi ko. Tinulungan si Gab na dalhin ang bag niya sa pinto sa harapan. Madaling umikot ang susi sa lock. Ang bahay ay amoy kape at ang nananatiling amoy ng lavender sa sachets ni Feli. Hindi ito malaki, isang katamtamang ranch na may lumang muebles at carpet, pero bayad na at amin ito. Naaalala mo kung nasaan ang guest room? Tanong ko. Opo, sa dulo ng pasilyo sa tabi ng kwarto nyo. Tumingin si Gab sa paligid. Ang init dito. Thermostat ay nakaset sa 72-year round. Sabi ng lola mo, masyadong maikli ang buhay para ginawin sa sarili mong bahay. Ipinakita ko sa kanya ang guest room at tinulungan siyang mag-ayos. Ang kwarto ay simple pero komportable. Isang double bed na may isa sa mga quilt ni Feli, isang dresser at isang reading chair sa tabi ng bintana. Ang mga litrato ng mga pagtitipon ng pamilya ay nasa dingding. Ito ay laging ang kwarto niya kapag bumibisita siya. Magluluto ako ng hapunan, sabi ko. Wala namang espesyal, may manok ako sa freezer at ilang gulay. Pwede po ba akong tumulong? Tanong niya. Sige, pero hindi mo kailangan. Ito na ang bahay mo ngayon, hindi trabaho. Nagtulungan kami sa kusina at unti-unting umalis ang tensyon sa balikat ni Gab. Nag-defrost ako ng manok habang naghuhugas siya ng gulay. Sabihin mo pa sa akin ang nangyayari, sabi ko habang nagsisison ako ng manok. Simulan mo sa simula noong ikinasal ang nanay mo kay Ben. Tahimik si Gab sandali. Nagsimula sa maliliit. Mga komento kung paano ko mali ang paglalagay ng pinggan o kung paano ko iniwan ang sapatos ko sa maling lugar. Gaano kalaki. Kinokontrol niya ang lahat. Kailan ako kumakain, anong kinakain ko, kailan ako pwedeng maligo, kailan ako pwedeng gumamit ng telepono. Lalong lumiliit ang boses ni Gab. Pinapili niya si Mama sa pagitan niya at sa akin. At pinili niya siya. Kinailangan kong huminto sa pagsisison ng manok at hawakan ang counter. Anong ibig mong sabihin na pinili niya siya? Noong nakaraang Pasko noong bumisita po kayo, naaalala niyo kung gaano ako katahimik noong hapunan. Sinabi sa akin ni Ben na hindi ako pwedeng magsalita maliban na lang kung may isang taong direktang nagtanong sa akin at walang sinabi si Mama para pigilan siya. Ang alaala ay tumama sa akin na parang suntok sa sikmura. Inakala ko na si Gab ay isang tipikal lang na moody teenager. Biro ko pa kay Feli iyon mamaya. Bakit hindi tumayo ang nanay mo para sa'yo? Natatakot siya. Nagsimulang maghiwa ng karot si Gab. Sinabi niya sa akin minsan na kapag umalis siya, mawawala raw sa kanya ang bahay at kailangan siyang bumalik sa apartment complex kung saan kami nakatira dati. Hindi niya kayang alagaan kami ng mag-isa. Inilagay ko ang manok sa oven at nagsimula ng apoy sa fireplace ng sala. Halika, umupo ka sa akin, sabi ko nang tumutunog na ang apoy. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa magagandang bagay. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa paaralan, tungkol sa mga kaibigan mo. Umupo kami sa komportabling upuan sa tabi ng apoy. Sa unang pagkakataon sa buong araw, ngumiti si Gab. Nakakuha ako ng Dean's List noong nakaraang semester. At may kaibigan ako, si Jake, na nagtuturo sa akin maggitara. Ang lola mo ay laging gustong matuto maggitara. Itinuro ko ang isang nakatali na larawan sa mantel na nagpapakita kay Feli noong 20 taong gulang, tumatawa
at may hawak na acoustic guitar. Sabi niya ang musika ay ang wika ng kaluluwa. Naaalala ko ang pagsasabi niya niyan. Tiningnan ni Gab ang litrato. Namiss ko siya. Ako rin, anak, ako rin. Nag-usap kami hanggang sa matapos ang manok. Nang umupo kami para kumain ng simple pero nakakabusog na pagkain, tumingin ako sa apo ko. Ang takot ay wala na sa mata niya, pinalitan ng isang bagay na hindi ko nakita sa loob ng maraming taon. Pag-asa. Tatawagan natin ang college bukas, sabi ko. Siguraduhin natin na maayos ang financial aid mo at aalamin natin ang tungkol sa pagkuha mo ng part-time job kung gusto mo. Lolo, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng ito para sa akin. Oo, kailangan ko. Tiningnan ko siya sa mata. Iyan ang para sa pamilya. Tumunog ang telepono habang tinatapos namin ang dessert. Ang tunog ay tumagos sa payapa naming gabi na parang kutsilyo. Tiningnan ko ang caller ID at naramdaman kong naghigpit ang panga ko. Si Marisa. Ang payapang tunog ng fireplace ay nabasag ng 3 matalim na katok sa pinto sa harapan. Hindi ang banayad na katok ng isang kapitbahay. Ito ay ang autoritatibong pagkatok ng isang taong umaasa ng agarang pagsunod. Halos mahulog ni Gab ang coffee mug niya. Lolo, pa-please. Manatili ka sa likod ko. Sabi ko, inilagay ang sarili kong tasa at lumakad patungo sa pinto. Ang katok ay dumating ulit, mas mapilit. Binuksan ko ang ilaw sa porch at tumingin sa peephole. 2 naka-unipormeng pulis ang nakatayo sa doorstep ko. At sa likod nila, na parang mga predator na naghihintay ng sandali nila para umatake, ay sina Benito at Marisa. Mr. Burke, tawag ng lead officer. Pulis po, kailangan namin kayong kausapin. Huminga ako ng malalim at binuksan ang pinto, inilagay ang katawan ko para harangan ang paningin nila kay Gab. Ano po ang maitutulong ko sa inyo, mga officer? Agad na humakbang si Ben, itinuro ako. Officer, kinidnap ng lalaking ito ang stepson ko. Pumasok siya sa bahay namin at kinuha ang bata nang walang pahintulot. Ang lead officer, isang lalaking may edad at pagod ang mata, ay itinaas ang kamay niya para patahimikin si Ben. Sir, kailangan naming ayusin ang sitwasyong ito, Mr. Burke. May isang binata po bang nagngangalang Gabriel Green sa lugar na ito? Opo, sabi ko lang. Ang apo ko ay narito. Kinidnap niya siya, tumaas ang boses ni Ben. Sinira ang pinto namin na parang kriminal at kinaladkad ang bata palayo sa pamilya niya. Ang binata po ba ay narito ng kusang loob? Tanong ng pangalawang officer, kinuha ang notepad. Bago pa ako makasagot, lumitaw si Gab sa tabi ko, balot pa rin sa kumot mula sa sofa. Tahimik ang boses niya pero malinaw. Gusto ko pong manatili sa lolo ko, namula ang mukha ni Ben. Tingnan niyo, pinupuno niya ang ulo ng bata ng kasinungalingan, ginagawa siyang laban sa sarili niyang pamilya. Anong kasinungalingan? Humarap ako. Ang totoo tungkol sa kung paano mo siya iniwan sa labas sa lamig sa loob ng 4 na oras. Ang totoo tungkol sa kung paano mo siya inabuso sa loob ng 3 taon. Pang-aabuso? Tumawa si Ben, pero mukhang pilit. Tinuturuan ko siya ng responsibilidad. Sinira ng bata ang buong hapunan namin ng Pasko at kailangan niyang matuto na may mga kahihinatnan ng mga aksyon niya. Tumingin sa pagitan namin ang unang officer na may pagod na ekspresyon. Mr. Burke, kailangan naming lahat na pumasok sa loob para mapag-usapan natin ito ng maayos. Umatras ako nang may pag-aatubili. Sumunod agad si Ben. Si Marisa ay nasa likod niya, nakatingin sa sahig. Mukha siyang mas maliit. Ngayon, kung gayon, sabi ng officer, kinuha ang notepad niya. Magsimula tayo sa simula. Mr. Green, inaangkin mo na kinidnap ng lalaking ito ang stepson mo. Oo, talagang. Umuwi ako galing sa trabaho at nakita kong sirang-sira ang pinto ko at wala na si Gabriel. Nang tumawag ako sa paligid, sinabi ng mga kapitbahay na nakita nila ang isang matandang lalaki na pinipilit ang bata na pumasok sa truck. Pinipilit? Hindi ko mapigilan ang hindi paniniwala sa boses ko. Officer, iniligtas ko ang apo ko mula sa child abuse. Iyan ang patuloy niyang sinasabi, sabi ni Ben. Pero ang totoo ay hindi niya kailanman inaproba ng kasal ko sa anak niya. Naghahanap siya ng anumang dahilan para magdulot ng problema. Humarap ang officer kay Gab. Anak, pinilit ka ba ng lalaking ito
na sumama sa kanya. Hindi po, sir. Halos pabulong ang boses ni Gab. Iniligtas niya ako. Iniligtas ka mula sa ano? Tumingin si Gab ng nerbyoso kay Ben pagkatapos ay bumalik sa officer. Mula po sa pagkamatay sa lamig sa front porch. Tumingala ang pangalawang officer mula sa notepad niya. Ipaliwanag iyan. Hindi ko po sinasadyang masunog ang lechon kaninang umaga. Pinaupo ako ni Ben sa labas sa lamig para pag-isipan ang mga aksyon ko. Nasa labas po ako ng mahigit 4 na oras. Nag-e-exaggerate lang siya, sabi ni Ben. Siguro 1 oras lang at nakasuot siya ng mainit na damit. 1 oras? Tinitigan ko siya. Officer, may mga saksi ako. Ang apo ko ay nakaupo sa porch na yon sa manipis na shirt at maong nang dumating ako ng 3:15. Naroon na siya simula 11:00 ng umaga. Tiningnan ng unang officer si Ben nang may bagong interes. Sir, totoo po ba na pinaupo niyo ang binata sa labas bilang parusa? Sandali lang, oo. Pero pinapalala niya lang ang tunog niyan. Sa nagyeyelong panahon sa loob ng ilang oras, ang kumpiyansa ni Ben ay nagsimulang mag-crack. Tingnan nyo, minsan kailangan ng mga teenager ng matatag na disiplina. Hindi po pumayag si Mama sa anuman, sabi ni Gab. Hindi lang po niya kayo pinigilan. Lahat ng mata ay bumaling kay Marisa, na tahimik sa buong pag-uusap. Nakaupo siya malapit sa pintuan na parang handa siyang tumakbo. Ma'am, ang sabi ng officer, ano po ang inyong bersyon ng mga pangyayari? Mukha si Marisa na parang isang babaeng nakatayo sa gilid ng cliff. Nanginginig ang mga kamay niya habang tumitingin sa pagitan ng mukha ni Ben at sa pag-asa sa mata ni Gab. Mrs. Green, sabi ng unang officer ng malumanay, kailangan naming malaman kung ano ang talagang nangyari ngayon. Lumapit si Ben sa asawa niya at nakita ko ang banayad na pagtatakot sa postura niya. Sabihin mo sa kanila, honey. Sabihin mo sa kanila kung paano sinisira ng tatay mo si Gabriel laban sa pamilya natin. Napansin din iyon ng officer. Sir, pakiatras po at hayaan niyo ang asawa niyo na magsalita para sa sarili niya. Ako, lumabas ang boses ni Marisa na halos pabulong. Nasunog nga po ni Gabriel ang lechon kaninang umaga. At? Sabi ng officer. At galit na galit si Ben. Sabi niya, kailangang matuto si Gabriel ng responsibilidad sa pamamagitan ng pag-upo sa labas sa lamig. Tumango si Marisa. Sabi ni Ben, magtuturo raw ito sa kanya na maging mas maingat. Gaano po siya katagal sa labas, ma'am? Isa pang sulyap kay Ben. Mula pa po noong mga 11:00. Hanggang kailan? Hanggang sa dumating po ang tatay ko. Lalong lumiliit ang boses niya. Mga 3:15 po. Nag-quick math ang officer. Mahigit 4 na oras sa halos nagyeyelong panahon. Pinalala niya lang ang tunog niyan, sumingit si Ben. Pwede siyang pumasok sa loob anumang oras kung nagsorry lang siya. Hindi niya kaya, sabi ni Marisa bigla at lahat ay bumaling sa kanya. Ikinulong mo ang pinto. Sinabi mo sa akin na huwag siyang papasukin kahit ano pa ang mangyari. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Namutla ang mukha ni Ben, pagkatapos ay namula, pagkatapos ay bumalik sa puti. Marisa, sabi niya, mapanganib ang tahimik na boses niya. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko ang totoo. Tumingin siya kay Gab at nakita ko ang mga luha na nagsisimulang bumuo sa mata niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, sinasabi ko ang totoo. Ang officer ay bahagyang humarap. Mrs. Green, nangyari na po ba ang ganitong uri ng parusa dati? Opo. Mabilis lumabas ang salita. Pinatulog niya si Gabriel sa garahe, sa basement. Ikinulong niya siya sa labas ng bahay magdamag. Kinokontrol niya kung kailan pwedeng kumain si Gabriel, kailan siya pwedeng maligo, kailan siya pwedeng magsalita sa hapagkainan. Marisa, tumahimik ka. Ang mask ni Ben ay tuluyang nahulog. Wala kang ideya kung anong ginagawa mo. Sisirain mo ang lahat ng binuo natin. Ang binuo natin? Humarap siya sa kanya nang may bigla ang galit. Ano ang binuo natin kundi takot at paghihirap? Tingnan mo ang anak ko. Tingnan mo ang ginawa mo sa kanya. Napanood ko ang mukha ni Gab na nagbago. 30 taon ng pagdududa at pagsisisi sa sarili
ay tila natunaw habang na-realize niya na may iba pang nakakakita ng katotohanan. Tumayo ang unang officer at lumakad patungo kay Ben. Sir, kailangan ko po kayong humarap at ilagay ang mga kamay niyo sa likod niyo. Kabalintunaan ito. Umatras si Ben patungo sa pinto. Arestuhin niyo ako batay sa salita ng isang mapait na matandang lalaki at ng kanyang delusional na anak. Batay po sa pisikal na ebidensya at maraming corroborating testimonies tungkol sa child endangerment, sabi ng officer ng kalmado. Kinuha ang handcuffs niya. May karapatan po kayong manahimik.